Gandang araw po. Ayan, ako'y maghihimay ng saluyot. Merong nagbigay. Ito, napakarami. Nahimay ko na nga. Ayan. Ang dami kasi, oh. Ayan. Dami. Sariwan-sariwa, bagong harvest niya. Nagbigay sa amin. Maraming salamat. At libre na naman ang aming panggulay. Ayan. Himayin ko lang. Teternohan ko to ng piniritong isda. Meron kaming isda doon. Tamang-tama, may katerno. Wala nga lang ibang kahalong gulay, pero kahit sa luyot lang to, basta niluto mo ng tama, sarap na yan. Di po ba? Sa luyot, libre. Yung pong, kayo po ba'y kumakain nito? Yan, kilala niyo po ba ang saluyot? Yan. Ang ganda kasi. Oh. Bagong to, ani, binigay dito sa amin kahapon. Binigay dito sa amin at pang ulam. Ayan, salamat. Ito yung may-ari na to. Nagtatanim siya ng ganito tapos siya rin ang nagdi-deliver sa palengke. Binigyan kami nakakatuwa naman. Sariwan-sariwa, oh. Hindi po ba hindi? Marami pong nakukuha nito sa paligid. Kaya lang pupunta ka pa sa gitnang bukid o sa mga gilid-gilid dyan para manguha. Ito, oh. Dito ko na, oh. Kaysa nandun ako sa bukid na nanguha, ito nandito na lang sa lamesa na lang, oh. Ayun yung kuko ko, nagpurong itim na kasi kinukurot ko dito. Madumi. Okay lang yun. Libre ang ulam na naman. Ito po, oh. Ito po, binubulang lang din. Yung parang talbog-talbog. Pero ako'y ginigisa ko po ito sa sibuyas bawang. Hindi ko na ito lalagyan ng sahog. Pang-aasim ko na lang din dito ay yung instant lang na yung pang-instant na tamarind soup. Yun na lang pang-aasim ko dito. Tapos, syempre, lalagyan natin ng seasoning para mas masarap. Yun ang pinaka magiging pandagdag lasa niya. Ang dami yun. Ang dami. Importante dito, libre na naman ang aming ulam. Napakalaking tulong sa amin na to dahil mahirap makasurvive ngayon kung lahat bibilin mo. Ito buti na lang, may mga libreng ulam dito. Wala naman tayong malaking pinagkukuhanan para lahat ng kailangan bibilhin, di po ba? Maliit lang tindahan namin, kaunti lang naman ang kita niyan. Lalo na ngayon, napakarami na pong tindahan dito sa amin ngayon. Dati ilan lang kami, ngayon napakarami namin. So, yung amin dati nga kinikitang medyo mas maayos at nakakagala pa kami nga dati. Hindi na kami makagala ngayon at konti na lang kita syempre priority muna natin yung mga pangunahing pangailangan sa buhay. Bago'y gala-gala na. Diyan na lang muna tayo sa paligid-ligid gagala. Huwag munang lumayo-layo at mahirap ang buhay. Wala tayong pagkukunan ng pagka naubos yan wala namang magbibigay sa basta-basta. Kaya kayod-kayod muna. Ayan, dito muna tayo sa bahay. Kaya tulad na itong mga laging may nagbibigay sa amin ng mga libreng ulam. Maraming salamat sa kanila. Napakalaking tulong sa amin yun. Ang dalas meron kaming libreng pang ulam. Sa ibang lugar, hindi uso yung mga libreng ulam. Dito sa amin, maraming salamat. Maraming mga taong nagmamalasakit. Tsaka yung nagsishare ng kanilang mga blessing. Yun ang importante Yun yung mga tao na dapat na tinitreasure. Hindi mo hinihingi. Alam niyo po yung bang mga nagbibigay sa amin, suki lang namin dito sa tindahan, lagi silang bumibili dito. Tapos pag may inaani sila, nagbibigay dito. Minsan tatanungin pa ako, gusto mo ba ng ganon? Kumakain ba kayo ng ganon? Sabi ko, oo naman. Tatanungin ko yung inaani nila, tatanungin kung kumakain daw ba kami nun. Kung meron po bang gulay na hindi namin kakainin lahat ng gulay dito sa paligid namin ay masarap. Lalo po ngayon walang maraming gulay. Napakamahal pa ng gulay. Malilibre. Di po ba napakalaking tulong? Napakalaking tulong po talaga. Super laki. Yung araw-araw na meron kaming libreng gulay. Napakahirap mag-isip ng iuulam. Tapos lalo kong bibilin pa. Lalo na po ako hindi po ako laging bumibili ng gulay. Dahil sabi ko, kung magsisipag nga lang kaming manggulay sa paligid, laging may gulay. So, binibili lang namin manok. Madalang naman din at allergy po ako. Tapos baboy, yung suki namin ng baboy pag bumibili rito. Hindi naman namin inuulam ng one time, big time. Yun, unti-unti lang yun. Inaatado ko po yun para pag walang konti lang. Tapos isasama mo sa gulay, di po ba masarap na. Tapos yung isda, may suki rin pong isda si Jowa. Pag bibili ron, hindi rin naman namin niluluto agad-agad yun. Nakatabi lang doon para pag ganito, may magbibigay ng gulay, may panterno kami. Yan.
Minsan sinisigang na galunggong, di po ba? Nakita niyo yung mga niluto ko na. Ito naman, gigisahin ko to. Masarap ginisa rito. Hindi nga alang-alang makakasama. Masarap sana dito may labong kaso sabi nga po sa inyo hindi ako nagbibili ng gulay ngayon. Lalo ngayon napakamahal ng gulay. So ganito kung malilibre, napakalaking tulong sa amin, di ba? Gigisa ko naman to maya-maya. Tapos yun nga po, yung pang-asim. Masarap sana dito, santol. Alam niyo po ba yung santol? Napakasarap pang-asim yan. Kaya lang wala rin tayo. Pagka wala, gagawa ng paraan kung ano yung po pwedeng isama. Ang dami hindi pa ako matapos. Ayan na. Ito naman ay marami, pero pag yan ay naluto naman, kaunti lang naman din yan dahil malalanta yan eh. Ayan po, tapos na. Gagaya ko naman yung aking sibuyas, bawang. Tsaka yung, didepros ko yung isda. Matigas pa nandun pa sa freezer. Maaga pa naman. So, ayan. Ang aking basura, tatapon ko na. Ayan na po, magluluto na ako. Dito ako magpiprito ng aking galunggong. Dito naman ako magigisa ng aking saluyot. Ayan. So, ito ang aking iluluto. Ayan. Sibuyas, bawang, tsaka itong saluyot na hinugasan. Yan lang po, walang sahog, tsaka bagoong lang. Ayan, ito ang ating bagoong. Ayan, may nabibiling bagoong sa bote. Boneless. Galing po ng Pangasinan yata. Ayan. Tapos, ito naman ang aking ipiprito. Yan ang aking iteterno rito sa aking lulutuin. Yan po. Painitin lang muna yung mantika. Mainit na ang kawali, mantika. Hindi ka mantika ang painitin ka. Kawali, ngayon pala ako maglagay ng mantika. Ano ba yan? Huwag naman masyado na naliligo. Yung pag nagluluto talaga ako ng saluyot, ginigisa ko. Pero, nung araw po binabagoongan lang ngayon, so gigisa ko naman para maiba. Yan yung naging bagong way ko. Dapat may mayroong kamatis din. Nilalagyan din ng kamatis yan. Pero dahil mahal po ang kamatis, naku, hindi ako pakikinabangan muna ng kamatis. So ito na. Yung sibuyas, bawang. Mainit na kasi yung mainit na yung kasirola. Saglit lang maluluto. Tapos, para sabay-sabay, eto nakasalang na rin yung aming sinaing. Para sabay-sabay ng maluto. Ayan. Tatlo po ang isda. Alam niyo na dahil tatlo kami, tatlo ang isda. So, pag natin itong sibuyas bawang, naku, hindi po nakikita. Yung sibuyas bawang ko, halagyan ko naman ng bagoong ngayon. Isang ganito siguro ang bagoong ilalagay ko. Ayan, isang ganong bagoong, konti lang. Yan na kasi talaga ang lasa niya. Pero mamaya lalagyan ko din ng sisig para mas masarap. Dagdag sarap din yan. Gisa-gisa ng bagoong. Tapos, saglit lang naman yan. Lalagay ko na itong pinatiktik. Hinugasan sa pinatiktik. Marami po ito, pero mamaya konti na lang ito. Ma-reduce po yun. Pagkalagay dito, lalagyan ko ng konting tubig. Ang dami yun. Pag tinakpan po yan, ay malalanta na yun. Konti na lang yun mamaya. Maliit lang kasi rola ko. Lalagyan ko ng tubig. Ito. Yung tubig na sa thermos para mainit na agad. Ito ba, sabay-sabay nang naluluto. Lagyan ng
tubig sa thermos. Ayan. Ganyan lang po kasimple. Masarap po talaga nito. May sahog sana. Inihaw na isda. Kahit anong isdang inihaw, masarap po panangkin. Pero tayo po ay nasa pagbabudget. Budget lang. Tipid. Total, meron naman tayong isda rito. Oh. Wala nang sahog. Mamaya lalagyan na lang natin yun ng seasoning na bigla-biglang sasarap. Nagmamagic yan. Ayan, ayaw pang bumili. Baka mabakbak pang ating habang sabay po na naluluto na ng ating kanin. Mabilis lang naman magluto yan po. Alam niyo po, pagka ganitong nagluluto ako, may isa pa akong ginagawa. Naguhugas naman ako ng mga plato habang nandito sila. Kasi alam niyo na, tayo multitask. Tapos, pag may bumili, magtitinda pa rin ako sa tindahan. Di po ba? Ako na mag-isa ngayon. Wala sila, bebe. Umalis. Sinama ni Jowa si bebe. So, solo ko ngayon. Tapos na ako magpakain ng mga aso namin. Meron po kaming 5 aso. Tapos, meron kaming 3 pusa. So, araw-araw po ng pakain yan. So, kumain na sila kanina. Napakain ko na at ako ngayon nag-iisa. Tapos, nagtitinda ako. Maghuhugas ng plato. Nagayak ako nitong mga ihahanda. So, ayan po. Kaya ako medyo busy. All around. Na kailangan po ganyan talaga yun. Pag nanay ka talagang ang trabaho mo all around. Pag may bibili, ikaw din ang magtitinda, magluluto, maghuhugas. Ang dami kasi naming alaga. So, wala naman pong problema doon dahil mahal namin ang aming mga alaga. Ganyan lang po ako magluto. Ayan. Ito po ay to hanggang mamaya na. Lalagyan ko na lang yan ng instant na pang-asim. Masarap po talaga riyan maasim. So, lalagyan ko na lang ng instant yan mamaya pa. Pagka nalanta na siya ng tuluyan, saka siyempre pa nagmamagic tayo. Ayan. At ating pampaasim, at ating seasoning. May hindi nakalagay dun sa lalagyan, kaya ginaganyan ko muna para mauubos na ipit pa rin. Ito naman yung seasoning. Nagamit ko na to ng konti, may bawas na yan. Pero pag kulang pa, na ganun namang magdagdag. So, ayan po ang aking pagluluto. Hindi kami makagala kasi ay kailangan mo na magtrabaho. Alam niyo na po, pag gumagala tayo, gastos yan. So, ipon-ipon muna kami ng panggala. Diyan sa tabi-tabi po pwedeng gumala. Ayan, nasa kaya ang aking pot holder. Nawawala ang aking pot holder. Ayun, tulong-tuloy na. Tama na sa ng aking kamay, ang aking pot holder. Malakas ang apoy ng isda. Dahil maliit lang naman, hindi naman ito isdang malalaki. Sigurado ito yung luto ang loob. Hindi mahihilawan loob. Yun. At tumitigas ang ulo na ito. Ayaw din. Naman bumili. Ayan. Ang aking kanin ay sumubo na. Ayan, madumi na naman ang aking kalan. So, ayan pa yung isa. Yung pagkaluto, kailangan linisin ang kalan. Puro tilamsik. Tapos ito, sumubo naman yung kanin. Yan natin ito. Ayun o, lanta na. O, tingnan nyo. Konti na lang. Konti na lang siya. Hindi nyo pala makita ang aking camera ay malayo. So, konti na lang. Dadagdagan ko naman yan ng
Dadagdagan ko ngayon ng sabaw kasi matagal tong lutuin. Niluluto ko ito matagal. Hindi basta nalanta. Ewan ko lang, masarap yung inin na inin yung pagkakaluto ng ano. Ito lang yan. Sa inyo. Ayun, konti na lang. Di ba kanina punong-puno? Ngayon, ayun na lang siya sa loob. Konti na lang. Ayun. Konti na lang po. Ayan o. Di ba? Lalagyan ko ng konting sabaw. Ayan. Ating isda. Ulit ng sabaw. Yun ang mainit na tubig na ilalagay ko para hindi na magbabago yung ano niya. Hindi na magbabago yung magiging malamig pa. Ayan. Mamaya po konti na rin naman ng sabaw na matitira yan. Kung marami man ako nilalagay ngayon, mamaya wala na rin yan. Mauubos na rin yan. Tapos, lalagyan ko na siya ngayon ng pampaasim. Mas maasim, mas masarap. Hindi naman po yung lasang sinigang. Ayan, ito nilalagay ko. Ewan ko yung iba kung ano ang nilalagay. Basta ako, ito nilalagay ko. Lalagay ko na itong lahat. Bawas naman na to kasi. Hindi naman na to buo. Ayan, hayaan ko na lang to dito. Hanggang mamaya na yan. Matagal lang ang maluto yan. Matagal kong niluluto yan sa luya na yan. O, diba ang bilis maluto? Luto na tong isda. Saglit lang, ano po. Lakas kasi ng apoy, tsaka hindi naman ganun malaking isda. Ayaw kasi ni Jowa na masyadong tustos. Antigas daw. Tunay naman po, di ba, pag sobrang tustos, matigas. So, tama na to. Tapos, meron nga pala kaming lamig. Teka, asikasuhin ko nga yun. Meron kaming lamig. Yung tira kanina umaga. Ito kasing, lalagay ko na po dito. Ayan, may tissue para maano yung mantika. Meron kaming lamig kaninang umaga. Kasi yan sa luyot, nakalakhan ko na yan. Kapag kaya na itira sa gabi o sa hapon, sa umaga yan, napakasarap niyan sa sinangag. So, isasangag ko, lilinisin ko lang ito. Isasangag ko yung aking lamig. Konti lang naman yung lamig, pero masarap kasi yung sinangag. Ayan. Eto lang. Konti lang yung lamig, pero isasangag ko. Sayang din na. Para mas masarap kasi ipapatong ko lang dito sa sinaing. Hinaan ang apoy ng sinaing at may inina. Ito lilinisin ko to. Tatapon ko muna yung mantika na to doon sa may drainage na open naman yun. Hindi magbabara doon. Ayan, malinis na. Painitin ulit ang kawali. Siyempre, tayo ay magsasangag naman. Yung lamig na kanin ay isasangag. Siyempre, meron tayong bawang, kapraso lang. Konting bawang. Ayan. Konting bawang. Ayan ang ating bawang. Ito ating konting kaning lamig. Tapos, ito yung tira naming ulam kanina. Itlog, tsaka yung may ginawa akong corn beef nuggets. Ayan. Lalagay ko na rin sa sinangag. Ayan, tingnan natin kung mainit o hindi pa. Maganda mainit para hindi didikit. So, konting mantika lang ilalagay ko dyan. Konting mantika lang. Para panluto lang dun sa konting bawang. Ang laki ng lagayan ko ng mantika, meron akong, yung mga binili ko mga dispenser. Ewan ko ba, nandun may laman naman. So, yun lang naisipan ko ilagay. Yan, hindi pa kulo. Hindi pa mainit na mainit, pero parang nagmamadali, kahit di naman nagmamadali. So, isasangag ko po ito, kasi masarap yung sinangag sa luyot. Ay, mahina na po yung apoy. Hininaan ko na yung apoy nung sa luyot. Parang, mas matagal kasing lutuin yan. Mas masarap. Yan. O, naubos na yung sabaw. Lalagyan ko na naman ulit ng sabaw. Pagka tuyot-tuyot pa yan, lalagyan ko ulit ito maya-maya. Ayan. Sarap na to. Luto na yan. Kaya lang po, yan, hindi ko muna agad
pinapatay, hinahayaan ko siyang maluto ng todo. Yan, todong luto. Tapos talagyan ko na nitong seasoning. Walang sukat-sukat ng seasoning na tulad na hindi ko na ilagay na naman din doon sa mga lagayan. Sa lagay lang na ganyan. Yan, hindi naman sobrang dami. Siya lang kasi ang sahog. Kailangan maging masarap. May namuo dito sa bungo. Yan. Ito ba, tapos iipitin ko lang ulit para hindi na makalampas para hindi makasingaw. So, ayan na, ang aking isasangag. Kaunting kanin, sa kaning lamig, kaunti lang to. Pero, mas masarap kasi pag sinangag. Hindi ako magsangag. Kaya lang, pag nagsasangag ako, kaunti lang po talaga ang mantika. Ayan ang ating titikman ko na mukhang napakasarap na. Tikman ko lang ng kaunti yung sabaw kung maasim ba, kung maalat. Napakasarap ng lasa. Saktong-sakto na yung alat. Sakto na din yung asin. Ito naman, lagyan ng konting asin. Konting asin lang kasi kakaunti naman. Kaya kaunti lang asin. Tapos lagay ko na rin yung tirang ulam kaninang umaga. Ayan. Yung isang pirasong nuggets. Tsaka yung isang itlog. Yan. Sayang. Total, meron naman na kaming piniritong isda ngayon. Diba? Yan itong aming tanghalian. Ang aking sinaing ba ayan, luto na rin yung sinaing. O di po ba, sabay-sabay na nakaluto, sabay-sabay na niluto. Medyo matagal lang maggayak ng saluyot kasi hihimayin. Pero maraming salamat dun sa nagbigay. Syempre, ayun, basta binigyan niya kami, maraming salamat at nakalibre naman ang aming ulam. Ayan po, napanood niyo ang aming simpleng tanghalian, ang aking pagluluto ng saluyot. Hindi nga lang malapit, dapat malapit ang camera ko pala dito para nakikita niyo yung saluyot. Kulong-kulo na siya, pakita ko po sa inyo. Iba na yung kulay niya, hindi na siya yung green na nakikita ninyo. Iba na yung kulay niya, tingnan niyo, iba na. Ayan. Ayun Di po ba? Ayan. Napakasarap po niyan. Pili natin sa maliwanag para lalo pa lang makita. Ayan tingnan nyo kung gaano kasarap. Ayan ang itsura niya ngayon. Hindi na katulad ng fresh na dahon. Ayan, ganyan na itsura niya. Ayan, napakasarap na po niyan. Ayan, napakasarap niyan sa sinangag. Promise, tunay po yan. Masarap po sa sinangag talaga masarap talaga sa sinangag ayan, ayaw kumabit. Masarap po talaga. Ay, ang pawis ko naman na. Ang init po kasing magluto. Tunay po masarap ang sinangag pagka merong saluyot. Totoo po yan, wala pong halong biro. Masarap pa nga yung saluyot, yung po bang tira. Ulam ngayon, tapos bukas aalmusalin, tapos magpiprito ng tuyo. Nako, daming kanin. So, ayan po, ayan nakaluto na. Ang bilis, di po ba? Yan, luto na yan. Mahina lang po. Tapos ito, luto na rin. Sinag natin. Napakasarap. Ilagyan ko ng itlog na tira namin kanina umaga. Diba? O, ayan na po aming tanghalian. Ayan, meron tayong pinirito. Meron sinangag. At saka itong ating saluyot. Maraming salamat po sa mga laging nanonood sa amin. Please po, naway patuloy kayong manood sa amin. Ayan po ang aming tanghalian. Yung po kasi hindi ko po masasabi na lahat ay kumakain ng saluyot. Siyempre, merong mga lugar na hindi uso yung saluyot sa kanila. So, dito po sa amin, ang saluyot ay marami, lalo na po kapag umuulan, dyan sa paligid-ligid. Ang lang po ako, hindi po ako nakakapanggulay sa paligid dahil tanghali na kasi akong nagigising napupuyat sa gabi. Ayun po, masarap po kasing manguhan yan yung hindi pa tirik ang araw sana. So, ito naman po, yung binigay na yan sa amin, ay tanim niya talaga yan.
Itinitinda niya yan, tapos isinare niya pa sa amin, di po ba? Tinitinda niya yan, dinideliver niya sa palengke. Dinideliver niya doon sa mga tindera sa palengke. Tapos binigyan niya kami, hindi po ba napakalaking blessing na may mga taong ganun sa paligid natin. Katitikman ko ulit. Napaka okay na to pala, kaunti lang ang sabaw. Pero kasi yung magdaddy gusto nila may sabawan sa luyot. Napakasarap po. Tunay, wala pong halong biro. Yung pong mga hindi pa nakatry kumain ng saluyot, subukan nyo po. At yun naman pong mga talagang nagluluto na ng saluyot. Alam ko sasabihin yan, sana may ganito, sana may ganyan. Tama po kayo. Masarap yan, may labong. O may sitaw. Yan, masarap po. Tapos yung pong bunga ng singkamas, inilalagay din dyan. Masarap din po yun. Pero dahil wala po, ayan. Naluto naman siya kahit wala yung ibang gulay na makakasama niya. At yung lasa po, ako na nagsasabi, hindi dahil luto ko, legit po ang sarap talaga ng saluyot. Hindi ko alam pero kung gaano ba talaga kasarap ang saluyot. Talagang gustong gusto ko ang saluyot. Masarap po talaga. Ito naman ay maya-maya ko pa rin yan. Pagkakain kami, tsaka ko yan aalisin dyan. Tatakpan ko muna para manatiling fresh dahil hindi pa kami kakain. Sabi ko nga po, ako'y walang kasama. Umalis sila so hindi pa sila dumadating. Mamaya iinitin ko ito. Tapos saapuyan ko ng kaunti, initin din. Tapos ito mainit pa siguro dahil maya-maya narating na rin naman sila. So ayan po. At tingnan nyo ang aking pawis na muka. Super init. Mainit Ito nga po pala, tingnan nyo. Nagprito ako ngayon ng galunggo. Ito naman po ay tilamsik ng piniritong bangos. Nagprito ako ng bangos sumisa. Alam niyo po talaga, sa mga talaga nagluluto, ang bangos ay harot. Talaga pong tumitilamsik. So, natilamsikan ako, ayan. Hinilamusan ko naman siya kaagad nung ako ay natilamsikan. Pero, ayan na, sugat na siya ngayon. Gagaling din naman yan. So maraming salamat po sa mga lagi nanonood sa amin. Uulit-ulitin ko po. Thank you very much po. Napakalaking tulong po na pinanonood niyo po ako. Pero sana po, gayahin niyo rin to. Masarap. Yan po aming simpleng tanghalian, saluyot, tsaka piniritong isda. At ang aming tirang kanin na isinangag ko. Magandang araw po sa ating lahat. Yun pong mga hindi pa nakasubscribe sa amin na nakakapanood, please po pakisubscribe naman po ang Bay Gala Wow. Nagluluto po ako ng mga simpleng inuulam namin at kung meron naman po kaming gala, dahil kami talaga pong gala ngayon na hindi lang po talaga makagala kaya dito na lang muna, magluto na lang muna ulit. Pagka po hindi po kami nakagala, yan magluto po ang nire-record ko. Pero hindi ko po nire-record lahat ng niluluto ko kasi po multitask, hindi ko magawa na iharap sa camera yung niluluto ko kaya hindi ko po laging naibibidyo. Alam niyo po ang nanay laging busy. Alam ko po dapat i-effort ko rin sana mag-video pero marami pong trabaho sa paligid. Multitask lagi. So, ayan po. Maraming salamat po sa mga nakasubscribe na nakakapanood. Baka naman po pwedeng pakishare na rin po ang aking niluluto at mag-comment naman din po kayo kung paano ba kayo magluto ng saluyot doon po sa mga nagluluto ng saluyot. At sa mga hindi naman po nagluluto ng saluyot, try nyo po. Baka meron kayong kakilala para hindi nyo po matry na lutuin, matry nyo pong tikman. Di po ba? Ang pawis ko po ay sobra na. Ayun po, lagi ko pong sinasabi sa inyo, nawa po ay naway patuloy nyo pa rin po kaming panoorin at isubscribe po ng mga hindi pa nakasubscribe. Maraming salamat po!